71. Gaya ng inaasahan. Maraming lalaki ang nasaroon ng loob nang makita nila ang matalik na kilos ni Hilda at Jared. Maging ang mga mata ni Zane ay puno ng selos habang nakatingin sa direksyon ni Jared. Nang si Jared ipinakilala si Maria kay Hilda, ipinaliwanag niya, ito ang anak ni G. Saunders, si Maria, ang tatay niya at ang tatay ko. Mga kasama sa hukbo. Agad na naisip ni Hilda na malamang na gustong lapitan ni Gary ang kay Maria. Ama nang sabihin niya sa kanya na tatanungin niya ang isang kaibigan tungkol sa trabaho para sa kanya. Kaya naman, lumapit siya kay Maria at hinawakan ang kamay niya. Maria, ang ganda mo talaga. Narinig ko si Jared at binanggit ka ni Mr. Chance kanina. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka. Nakangiting pumasok si Maria. Tugon sa pagiging palakaibigan ni Hilda. Hilda, napakaganda mo. Ito si Troy. We're on the same team. Patuloy ni Jared sabay turo sa isang naka-best spectacle na kasamahan sa sulok. Ikinagagalak kong makilala ka. Nakangiti si Hilda sabay abot ng kamay. Akin ang kasiyahan. Namumula. Troy. Marahang nakipagkamay kay Hilda. Dahil sa reaksyon ni Troy. Nagtawanan ang lahat. Maya-maya. Nagsimula na ang lahat, para magsaya, kumanta at uminom ng sabay. Bukod dito, marami sa kanila ang dumating upang gumawa ng isang toast kay Jared. Hinahamon ang kanyang kapasidad na uminom. Nang napagtanto ni Hilda ang nangyayari, ipinagtanggol ni Hilda si Jared mula sa kanila. At this rate, lasing si Jared sa oras. Sa halip ay iinom ako sa pwesto niya. Dahil doon, ibinaba ni Hilda ang isang tabo ng beer. Since tumayo na si Hilda. Para kay Jared, hindi papalampasan ng mga lalaki ang pagkakataon. Mula sa kanilang pananaw, magiging si Hilda. Knockout pagkatapos lamang ng 2 beer. Di nagtagal, napagtanto nilang lahat na hindi sila maaaring magkamali. Sa kabila ng pagharap sa hamon ng karamihan at downing drink after drink, hindi naman mukhang lasing si Hilda. Nang malaman ng lahat na mayroon, halos walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sila ay natulala. Maging si Jared ay tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala. Walang sino man ay inaasahan na ang isang mukhang mahinhin na babae ay napakahusay sa pag-inom. Sa sandaling iyon, mayroon siyang 30, mga walang laman na bote ng beer sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Samantala, namumula na ang mukha ng iba dahil sa sobrang pag-inom. Sa katunayan, ang ilan sa kanila, halos hindi mapanatili ang kanilang balanse. Sige, magsimula na tayong kumanta imbes na uminom ng walang tigil. Sa wakas, pumasok si Zane para itigil ang hamon sa pag-inom. Kung hindi, lahat ng iba ay lasing. Bago naramdaman ni Hilda ang anumang bagay. Hilda, ikaw ay isang kamangha-manghang manganginam. Ang sabi ni Maria na puno ng mga mata. Parehong inggit at pagtataka, ngumiti si Hilda, sa kasamaang palad. Iyon lang ang magaling ako. Ang galing mo Hilda. Kung ang aking alak, ang pagpaparaya ay kasing taas ng sa iyo. Walang maglalakas loob na hamanin akong muli sa isang laro ng pag-inom. Lydia, bulalas ng paghanga ng maupo sa tabi ni Hilda. Lydia, pwedeng pagbutihin ang pag-inom. Kapasidad sa pamamagitan ng pagsasanay. Tuturuan kita kung paano gawin ito sa susunod. Tsaka gusto ko yung mga surnames namin. Katulad din ng isa't isa. Masayang sagot ni Hilda. Hindi maikakailang magaling makihalubilo si Hilda. Sa loob ng maikling panahon, naging ang 3 babae. Matalik na kaibigan na maaaring makipag-usap tungkol sa anumang bagay sa ilalim ng araw. Hilda, given how pretty and good-natured. Ikaw, paano ka naging interesado kay Jared? Para sa akin, isa lang siyang nakakainis na country bumpkin. Prangka na tanong ni Lydia pagkatapos medyo uminom. Nakaupo sa tabi, hindi kumanta ni uminom si Jared. Ang tanging ginawa niya ay ang makipagdaldalan kay Troy paminsan-minsan. Maliwanag, hindi siya nababagay sa iba. Lydia, si Jared ay talagang isang magandang lalaki. Alam ko dahil ako, lumaki kasama niya.
Marahil, hindi mo pa siya lubos na kilala. Mahinahong paliwanag ni Hilda at hindi man lang nagalit. Ibinigay kay Hilda. Tugon. Alam ni Lydia na hindi nararapat na hamakin pa si Jared. Kaya naman, kinuha niya ang mic, at iminungkahi. Halika, bakit hindi tayo kumanta ng sabay-sabay? Kabanata 72. Hindi lang maganda si Hilda pero magaling ding kumanta. Ang boses niya, kasing himig ng aktwal na mang-aawit na lalong nagpasiklab ng selos ng mga lalaki kay Jared. Pumasok si Zane. Partikular na tinitigan si Hilda ng mas tumitindi. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang pagmamahal dahil sa presensya ni Maria, sa gitna ng pagkanta ni Hilda. Umabot sa climax ang atmosphere sa private room. Ang lahat ay tipsy at sumasayaw ng ecstatically sa parehong oras. Matapos uminom ng ilang beer, tumayo si Troy na namumula ang mukha at sumayaw kasama ang iba. Tanging si Jared lang ang nakaupo sa gilid. Tahimik na pinapanood ang iba. Nang ang lahat ay nagkakaroon ng sa isang iglap, itinulak ang pinto ng pribadong silid. Pumasok ang isang kalbong lalaki na may hawak na baso ng alak. Sinundan ng dalawang bodyguard na nakasuot. Nang makita nila ang biglang pumasok, natigilan ang lahat at napatigil sa kanilang ginagawa. Maging si Hilda ay ibinaba ang mic na hawak niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang sigla sa kanyang mga mata habang ang kanyang mukha ay pulang-pula. Malinaw na mayroon din siya. Maraming inumin. Pagkatapos pumasok, inilibot niya ang kanyang tingin sa buong silid at ngumisi. So, it's nothing but a grupo ng mga bata. Sino ang kumanta kanina? Ang ganda mo talaga. Halika sa aking pribadong silid at kumanta ng A. Ilang kanta kasama ko. Dahil sa sinabi ng lalaki ay nagpalitan ng tingin ang lahat. Gayunpaman, walang naglakas loob na gumawa ng tunog. Dahil kitang-kita nila na siya ay isang tao. Makapangyarihan. Kung iisipin na lahat sila ay mga sweldong empleyado lamang. Wala silang lakas ng loob na manakit. Siya sa lahat, dahil tahimik ang lahat. Inilipat ng medyo may edad na lalaki ang kanyang tingin kay Hilda, Lydia, at Maria dahil sila lang ang may hawak ng mics. Ang tatlong chicks ay lookers. Dalhin mo sila sa akin. Kwarto. Nang magsalita siya, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng isang salansan ng daan-daan at inihagis ito sa tatlo. Mga babae. Pagkatapos noon, lumapit sa kanila ang mga bodyguard na nasa likuran niya. Dahilan para mapa-address sila sa takot. Sabay hakbang ni Zane para protektahan sila. Kung tutuusin, siya ang pinakamatanda sa mga grupo. Not to mention na girlfriend din niya si Maria. Kung wala siyang ibang ginawa kundi ang panoorin ang girlfriend niya. Kapag kinuha, siya ay magiging isang katatawanan. Mister, sino ka? Nandito lang kami para kumanta at magpahinga. Ang tatlong babaeng ito ay kaibigan natin at hindi hostesses. Paliwanag ni Zane sa medyo may edad na. Hindi mahalaga kung host sila o hindi. Anyway, hindi ba nakakahiya ang umiinom ng beer sa ganitong lugar? Kunin ang perang ito at mag-order ng ilan. Bote ng Lafite. In the meantime, let the three girls come and sing with me. The middle-aged man. Sagot niya sabay tapik sa mukha ni Zane. Kahit na hindi masakit, ang kanyang kilos ay isang lubos na kahihiyan. Para kay Zane. Para bang si Zane ay walang iba kundi isang walang kapangyarihang bata. Sa sobrang galit, itinulak ni Zane ang middle-aged na lalaki at halos mawalan ito ng balanse. Gayunpaman, pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon. Susunod na sandali, dahil hindi niya alam kung ano ang background ng lalaki. Ang mga bagay ay malinaw na magiging magulo kung galit na galit ang lalaki. F***, how dare you push me? Kumulog ang medyo may edad na lalaki. Bugbugin mo siya. Ngayon na, sa utos niya ay sinugod ng mga bodyguard ng lalaki si Zane na nanginginig. Nang makita nila ang mga nanghihimasok na umaatake, ang iba pang mga lalaki ay nagtipon ng kanilang lakas ng loob. Kumuha sila ng beer, bote at tumayo kasama si Zane. Dahil siya ang manager nila. It was a good time para magpakita sila. Kanilang katapatan. Dahil tatlong lalaki lang ang kalabang partido. Kumpiyansa silang mananalo.
Sa isang labanan dahil sa kanilang napakaraming bilang. Natigilan sa kanilang tugon. Ang dalawang bodyguard ay hindi maglakas loob na sundin ang kanilang pag-atake. Kung tutuusin, hindi nila inaasahan na magiging ganoon ang grupo ng mga kabataan. Nagkakaisa, nang makita niyang huminto ang dalawang bodyguard sa kanilang landas. Tuwang-tuwa si Zane. Agad naman siyang gumalaw. Pasulong at binigyan ng sipa ang isa sa kanila. Mawala ka ngayon. At magpapanggap akong hindi ito nangyari. Kabanata 73. Pinanangkitin ng medyo may edad na lalaki si Zane. Gayunpaman, sa harap ng mga numero ng kanyang mga kalaban. At ang katotohanan na sila ay mga kabataang mainitan ang dugo. Alam ng lalaki na siya ay dahado kung makipag-away. Ay mag-break out, na may malungkot na ekspresyon. Nagbanta siya, anak, mas mabuting mag-ingat ka. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At tuturuan kita ng leksyon sa mga araw na ito. Ako si Zane Carlson. At nandito lang ako naghihintay. Para sa iyo, sa tingin mo ba kami ng mga kasama ko ay mga wimp? Sa sandaling iyon, nakaramdam si Zane ng kagalakan. Na iniisip ang kanyang sarili. Bilang isang mafia boss. Sige, sige. Matapos tanggapin ang sinabi ni Zane. Lumingon ang medyo may edad na. At umalis kasama ang mga bodyguard niya. Nang wala na ang lalaki. Nasa Cloud9 na si Zane. Hindi pa niya naramdaman iyon. Makapangyarihan noon at sarap sa sensasyon. Ginoo, Carlson. Ang galing mo. Sa kabila ng pagsipa mo. Sa kanila, hindi man lang sila ng ahas na magbitaw ng isang salita ng pagtutol. Ginoo, Carlson. Ibinigay kung paano ka kumilos. Ang mga taong hindi mo alam baka isipin mo na isa kang mafia boss. Ang galing mo. Maging ako ay nagsisimulang magtaka kung ikaw ay nasa isang gang dati. Habang kinakanta ng grupo ang mga papuri ni Zane. Ang kanyang ego ay napalaki na parang lobo. Sa kabila ng pagiging mahiyain sa sarili. Nagpanggap siya na mahinhin. Lahat na, salamat sa iyong suporta. Dahil lahat kayo ay tapat. Hindi ako magtitipid para sa gabi. Umorder tayo ng ilan. Bote ng Lafite upang subukan. Nasa akin sila. Hindi ako makapaniwala. Ginoo, Carlson. Ikaw ang pinakamahusay. Ang daming tao. Tuwang-tuwa nang marinig nilang ginagamot sila ni Zane na si Lafite. Pagkatapos ng lahat, bilang mga sweldong empleyado, ito ay isang alak na higit pa sa kanilang kayang bayaran. Zane, kami, mas mabuting umalis. Kung babalik sila na may mga reinforcement, talagang mahihirapan tayo. Payo ni Maria. Sa sandaling iyon, hindi na natakot si Zane sa kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dahil may suporta ito sa kanya. Tauhan. Isa pa, hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa sobrang daming nainom. Maria, huwag kang mag-alala. Kasama ko, sa paligid. Wala kang dapat ikatakot. Deklare ni Zane habang kumpiyansa sa dibdib. Ginoo, Carlson. Nabalitaan ko na ang establishment na ito ay kabilang sa Templar Regiment. Sa madaling salita, Tommy, nagpapatakbo nito, given that we just got into away. Will we? Nag-aalalang tanong ng isa sa mga empleyado. Huwag naman. Nakakatakot. Kilalang kilala ko si Tommy. Kaya walang dapat ipag-alala. Pagyayabang ni Zane sabay kaway ng kanyang kamay. Mabilis na napawi ang pag-aalala ni Maria. Dahil pag-aari ni Mr. Lewis ang lugar na ito. Wala na. Problema sa lahat. Bilang Zane kilala sa kanya ng lubos. Sa katunayan, nabawi pa ni G. Lewis ang isang utang sa akin. Pamilya sa kahilingan ni Zane. Ang mga salita ni Maria ay naging dahilan upang ang lahat ay magpalitan ng tingin sa pagkamangha. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalaking karangalan sa kilala ang pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ng lupa ni Horrington. Ginoo, Carlson. Hanga ako na ikaw talaga. Personal na kilala si Mr. Lewis. Dahil kilala mo siya, wala na tayong dapat ikatakot. Kung maglakas loob sila, bumalik ka, bubugbugin natin sila hanggang umiyak sila sa mga mommy nila. Kasama namin si Mr. Carlson na umiinom. Dito,
Walang maglalakas loob na saktan tayo. Sa sandaling ipinagmalaki ni Zane ang tungkol sa pagkakakilala kay Tommy. Ang pananalita ng lahat ay lalong naging bastos. Nakaupo, sa sulok, hindi napigilan ni Jared ang mapangiti. Lumilitaw na si Zane ay patuloy na mabubuhay sa kanyang sariling bulakong siya ay hindi tinuturuan ng leksyon. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nung matandang yon, sinubukan mo kaming ilayo. Gulat na gulat ka hindi ka man lang nakasagot. Huwag kalimutan na si Hilda ay sa iyo. Kasintahan. Anong klaseng lalaki ka para hindi siya kayang protektahan? At gayon pa man, mayroon ka pa ring pisngi upang tumawa. Pinayuhan ni Lydia si Jared nang maabutin niya itong nakangisi sa sarili sa sulok. Tama iyan. Ikaw ba, lalaki pa rin? Paano ka uupo at manunood kung kukunin na ang girlfriend mo? Kung hindi dahil kay Mr. Carlson, ang girlfriend mo ay kinuha na ng iba. Troy, ikaw din. Paano? Pwede bang maupo ka na lang at manood? Ikaw ay walang iba kundi isang duwag. Sinimulan ng grupong kagalitin si Jared. At si Troy. Tutal. Pareho silang walang ginawa sa buong episode. Kabanata 74. Alam ni Jared na hindi na niya kailangan pang kumilos. Habang si Troy naman ay paralisado na sa takot. Sige, huwag pansinin ang dalawang duwag na iyon. Lumabas tayo at kumuha tayo ng isang baso ng Lafite bawat isa. Sabi ni Zane. Sabay wave ng kamay niya. Hindi nagtagal. Lumabas ang ilan sa kanila para kumuha ng kanilang inumin. Yung iba naman, simple lang. Malamig na tinitigan sina Jared at Troy. Hindi na sila pinansin. Samantala, sa opisina ng manager ng Dynasty Karaoke Bar, nasa loob ang kalbong middle-aged na lalaki kasama ang dalawa niyang bodyguard. Ang opisina ay marangyang inayos at may 3 metrong mesa na inilagay sa gitna. Nakaupo doon ay isang lalaking nakasuot. Sa kanyang likuran, isang babaeng nakasuot ng high-slit na damit at makapal na makeup ang minamasahe ang kanyang ulo. Ang lalaking iyon ay ang manager ng bar, si Charlie Hoffman. Itinuring din siyang isa sa kay Tommy. Mga tenyente, kung hindi siya papayagan ni Tommy na pamahalaan ang lugar. Ginoo, Queen, parang ikaw, hindi nasisiyahan. Ano ang nagdadala sa iyo sa aking opisina? Tanong ni Charlie na ikinapikit ng mga mata. Ginoo, Hoffman, wala lang order. Dito, kamakailan lamang, binugbog ng isang grupo ng mga masungit na kabataan ang aking lalaki. Tingnan mo, may bakas pa nga, dito mismo sa katawan niya. Bulalas ni Josh Quinn sabay turo sa isa niyang bodyguard. Siya ng bodyguard. Kitang-kita ang bakas ng paa. Totoo ba yan? Si Charlie ay tumalsik sa kanyang mga paa. Nanlaki ang mata niya. Sino sila? Galing ba sila sa Crimson Dragon Gang? Mula sa kanyang pananaw, tanging ang Crimson Dragon Gang ang nang-ahas. Magdulot ng gulo sa kanyang lupain. Hindi sila kamukha. Sa halip, sila ay isa lamang grupo ng mga kabataan. Nang marinig ko ang ilang batang babae na kumanta ng napakahusay mula sa kanilang silid. Gusto ko lang silang anyayahan na kumanta. Ako, gayon pa man, hindi ko inaasahan na magiging marahas sila. Na may malamig na kislap sa kanyang mata. Nagngangalit si Josh ng kanyang mga ngipin. Nauna akong pumunta sa iyo bilang paggalang kay Mr. Lewis dahil siya ang may-ari ng lugar na ito. Kung pipiliin mong pumikit, mata, kukunin ko ang sarili kong mga tauhan para harapin ito mismo. Bakit ka ba nagagalit sa isang grupo ng mga bata? Gagawin ko. Ipadala ang aking mga tauhan upang sumama sa iyo. Dahil doon, sumigaw si Charlie sa direksyon ng pinto. Bob! Sa susunod na sandali, pumasok sa opisina ang isang mabangis na lalaki na may tato ang mga braso. Ginoo, Hoffman, si Bob. Binati, may nanggugulo dito. Gusto kong sumama ka kay Mr. Queen para tingnan ito. Gawin mo lahat ng gusto mo. Basta walang mamamatay. Pagkatapos ng lahat, inutusan kami ni G. Lewis na panatilihing mababa ang profile para sa oras. Pagiging, bilin ni Charlie kay Bob. Naiintindihan, Mr. Hoffman. Tumango si Bob. Salamat,
Mr. Hoffman. Tumango si Josh. Huwag mo nang banggitin. Mr. Queen. Dahil natapakan na ang iyong mga daliri sa paa. Obligado akong gawin. Isang bagay tungkol dito. As you know, we highly appreciate your patronage. Nakangiting tugon ni Charlie. Maya-maya, bumalik si Josh. Ang pribadong silid kasama si Bob. Sinundan sila ng mahigit 10 manlalaban mula sa bar. Samantala, si Zane at ang iba ay umiinom ng Lafite sa loob. Sa kanilang namumulang mga mukha, sila ay sumisigaw sa tuwa. Nang biglang bumukas ang pinto, natigilan ang lahat nang makitang bumalik si Josh. Nang makita nila na mayroon siyang higit sa 10 nakakatakot na lalaki. Sa likod niya, lahat sila ay napuno ng gulat. Ginoo, Reyna, sino siya? Tanong ni Bob. Turo ni Josh. Kay Zane. Siya ang nakatama sa lalaki ko. Matapos suriing mabuti si Zane, inilibot ni Bob ang kanyang tingin sa buong silid. Mabilis niyang napagtanto na sila ay isang grupo ng mga ordinaryong tao at hindi man gangster. Naglalakad, hanggang kay Zane. Malinaw na tinanong ni Bob. Nataman mo lang ba ang lalaki ni Mr. Queen? Nang makitang nakaumbok si Bob, kalamnan at mga tato, bumaba ang takot kay Zane. Gayunpaman, matapang siyang tumango. Pinalakas ng loob ng alak. Tama iyan. Sinaktan ko siya dahil binubuli nila ang girlfriend ko. Kabanata 75. Nagulat na umamin si Zane. Tinitigan siya ni Bob mula itaas hanggang paa. Anak, ang lakas ng loob mong kunin. Responsibilidad. So, hindi ko na kayo pahihirapan. Humingi ng paumanhin sa iyong mga tuhod kay Mr. Queen. At hahayaan ko. Anong nangyari ngayong slide? Malinaw. Walang paraan na gagawin iyon ni Zane. Ako talaga. Hindi nakaluhod. Siya ang unang nagsimula nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Bob kay Zane. Pagtanggi. Walang sino man ang sumalungat sa akin dati. Nang magsalita siya, hinawakan ni Bob ang kwelyo ni Zane at itinaas siya sa lupa. Sa kabila nito, ang mga kasamahan ay napigilan na tulungan siya. Dahil natakot sila nang makita ang nakakatakot na hitsura. Mga manlalaban sa likod ni Josh. Zane! Sigaw ni Maria habang sumusugod. Bitawan mo siya. Ang tatay ko ay si Franklin Saunders. Kami ay mga empleyado ng Sentiment Chemical Limited na pag-aari ng pamilyang Sullivan. Kahit na, pilit niyang sinisikap na buksan ang kamay ni Bob. Ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, namula ang mukha ni Zane nang magsimula siyang malagutan ng hininga. Bumukas ang mga mata niya, habang nakaawang ang kanyang bibig. Hindi nagtagal. Ang takot sa kamatayan ay bumaba sa kanya. Nang makita ni Maria si Zane, hingal na hingal, nababalot siya ng pagkabalisa. Nagpatuloy siya sa pagsigaw. Ito ang lupain ni Mr. Lewis at kilala niya si Mr. Lewis. Tiyak na hindi ka mapapatawad ni Mr. Lewis kapag nalaman niya ito, ekspresyon ni Bob. Bahagyang nagbago nang marinig ang sinabi ni Maria. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Binitawan niya ang pagkakahawak kay Zane. Ubo. Ubo. Nagsimulang umubo si Zane. Pilit habang humihinga ng malalim. Zane, okay ka lang? Tanong ni Maria na may pag-aalala. Kailan? Nakita ng iba na hinayaan ni Bob si Zane sa pagbanggit kay Tommy. Inakala nilang natatakot siya sa kanya. Kaya't sumigaw sila. Mr. Kilalang kilala ni Carlson si Mr. Lewis. Kung maglakas loob kang maglagay ng daliri sa kanya. Mr. Lewis, hindi kita mapapatawad. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kailangang sundin ni Tommy ang bawat salita ni Mr. Carlson. Kahapon lang, lahat Mr. Carlson ay gumawa ng isang tawag. Pagkatapos noon, mabilis na nabawi ni Tommy ang aming mga utang para sa amin. Kaya naman, saktan mo si Mr. Carlson, sa sarili mong panganib. Sa pag-aakalang natatakot si Bob kay Tommy, nagsimulang magyabang ang mga nasasakupan ni Zane. Kung gaano siya ka-impluwensya. Samantala, hindi mapigilan ni Jared na mapangiti sa sarili.
Alam niya iyon sa pamamagitan ng hinaypan siya ng trompeta ni Zane. Ang ginagawa lang nila ay itinulak siya palapit sa kanyang kapahamakan. Nang marinig ni Zane ang walang basehang pagyayabang sa kanya ng mga lalaki, siya ay lubos na natakot. Sa totoo lang, naramdaman niya lang ang pagnanais na bigyan silang lahat ng isang earful. Nang marinig ang kanilang mga pahayag, ang mukha ni Bob ay naging malungkot habang ang kanyang mga mata sinunog na may layuning pumatay. Bagamat inutusan siya ni Charlie na huwag papatayin ang sinuman, ginawa ni Bob. Galit na galit sa kung paano nag-iikot si Zane sa paggawa ng mga maling proklamasyon tungkol sa relasyon nila ni Tommy. Nang makita nila ang lalong malungkot na mukha ni Bob, inakala ng mga nasasakupan ni Zane na natatakot siya. Kaya naman, nagsimula silang maging mahiyain sa kanilang sarili. Natatakot ka ba ngayon? Dapat kang umalis habang kaya mo pa, or else, once we call Mr. Lewis, it will be too late for you. Tuwang-tuwa si Maria kay Bob. Tumahimik ka, manahimik ka na lang. Single ni Zane kay Maria. Tanging alam niya na hindi niya kilala si Tommy. Sa katunayan, hindi pa niya nakita si Tommy. Natigilan si Maria matapos sigawan ni Zane. Kahit na hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi siya naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita. Kilala mo ba si Mr. Lewis? Tanong ni Bob sa seryosong tono. Naligay sa isang lugar sa pamamagitan ng mga salita ng iba. Naiwan si Zane ng kaunting pagpipilian. Kung ipagtatapat niya na hindi niya kilala si Tommy, lubos niyang kilala. Napahiya. Kabanata 76. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumango si Zane. Nakilala ko na si Mr. Lewis dati. Hindi malinaw na sagot niya. Pagkatapos ng lahat, hindi ibig sabihin noon na nakilala niya si Tommy. Sa una, ang kailangan mo lang gawin ay magmakaawa para sa pagpapatawad sa iyong mga tuhod. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ikaw ay maglilibot na nakahiga sa pangalan ni Mr. Lewis. Dahil doon, wala ni isa sa inyo ang aalis dito ngayon. Napakalamig ng boses ni Bob na nagdulot ng lamig. Pababa sa gulugad ng lahat. Hahaha, mga bata ka lang talaga. Alam mo ba kung sino itong lalaking nasa harap mo? Siya si Mr. Ang pinakamahusay na manlalaban ni Hoffman. Para naman kay Mr. Hoffman, isa siya sa pinakamalapit na tinyente ni Mr. Lewis. At gayon pa man, nakuha mo, nadala at nagyabang sa harap niya tungkol sa pagkakakilala ni Mr. Lewis. Nagsimulang sumambulat si Josh. Tawa, dahil isa lang silang grupo ng mga ordinaryong tao. Nakita ni Josh ang kanilang mga kasinungalingan. Pagkilala kay Tommy, nang marinig ang mga salita ni Josh, si Zane ay pawis na pawis. Hindi niya inaasahan na dadating sa kanya ang kanyang pagyayabang. Sa napakalalim na problema, sa kasamaang palad, iba ang iniisip ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanilang paniniwala na siya. Kilala niya talaga si Tommy. Tungkol naman kay Maria, buong puso siyang naniwala sa kasinungalingan. Kahit si Zane hindi talaga. Alam ni Tommy, magkakaroon siya ng kaibigan na ganoon. Kung hindi, hindi sana tinulungan ni Tommy na makabangon ang kanyang pamilya. Ang utang na kanilang inutang. Sa pagpapasya na magpaubaya, nagsimulang humingi ng tawad si Zane. Mr. Reyna, ngayon lang, sobrang nainom ng mga kaibigan ko. Kaya't, gusto kong magsabi ng paumanhin at umaasa bago pa siya makatapos. Sumabad si Bob. Para sa, inaabuso ang pangalan ni G. Lewis, hindi ka makakataka sa isang paghingi lang ng tawad. Mabuhay ka man o mamatay. Tadhana na ang magtatakda nito para sa iyo. Dahil doon, lumingon si Bob sa kanyang mga tauhan. Alisin ang lahat at hayaan si Mr. Nagpasya si Hoffman kung ano ang gagawin sa kanila. Sa sumunod na sandali, mahigit 10 nakakatakot na lalaki ang nakapaligid. Ang grupo, nakakatakot sa lahat kabilang sina Zane at Maria. Kasabay nito, si Troy na nasa isang sulok ay nanginginig sa takot. Ang pagkakaroon ng basa ang kanyang pantalon. Siya ay mahigpit ang pagkakahawak kay Jared. Kakagraduate lang niya at hindi pa siya nakaharap sa ganoong sitwasyon. Dahil dito,
Nabigla siya sa kanyang buhay. Nang makita ni Jared kung gaano katikot si Troy. Tinapik niya ito. Siya sa balikat. Relax. Magiging okay din. Hindi nagtagal. Dinala si Zane at ang iba pa sa opisina ni Charlie. Samantala, si Charlie naman ay nakapikit na nagpapahinga at ninamnam ang masahe ng kanyang sekretarya. Nang makita niyang biglang pumasok si Bob kasama ang grupo, nagtaas siya ng kilay at nagtanong, "Bob, bakit ka magdala ng isang grupo ng mga bata dito?" "Ginoo Hoffman, ito ang mga lalaking bumugbog sa lalaki ni Mr. Queen." "Bob," sumagot, "di ba hiniling ko na harapin mo? Bakit mo sila dinala dito?" Halatang galit si Charlie. "Ginoo Hoffman, sinasabi ng lalaking ito na kilala niya si Mr. Lewis at sa katunayan ay malapit sa kanya. Kaya ako nagdala siya sa iyo para husgahan." Mabilis na paliwanag ni Bob. "Ano?" Umupo agad si Charlie ng tuwid bago ipinikit ang mga mata kay Zane. "Kilala mo si Mr. Lewis?" Nagsimulang mautal si Zane. "Kilala siya ng kaibigan ko." "Ano ang pangalan ng iyong kaibigan?" "Ako ay nagtrabaho para sa si Mr. Lewis sa mahabang panahon at alam ang lahat ng pangalan ng kanyang mga kaibigan." Pagdidiin ni Charlie sa kanyang mga tanong. Sa pagkakataong iyon, natigilan si Zane. Malamang, walang sino man sa kanyang mga kaibigan ang nakakakilala kay Tommy. Sa katunayan, wala. Paraan na ang isang tao sa kanyang mababang tangkad ay konektado kay Tommy sa anumang paraan. Bam! Sa isang iglap, nontog si Charlie sa mesa at tumayo. Ang lakas ng loob mong abusuhin ang pangalan ni Mr. Lewis. Kabanata 77. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Si Zane naman, ang lamig na naramdaman niya sa kanyang gulugod. Sabay talikod sa kanya. Hindi niya inaasahan iyon sa maling pag-aangkin na kilala niya si Tommy para lang masiyahan. Ang kanyang kaakuhan. Mapupunta siya sa ganoong kaitakot-takot na mga pangyayari. Nang makita niya ang reaksyon ni Zane. Tumikim si Josh bago binigyan ng isang mahigpit na sampal si Zane. "Bakit hindi ka bilang bastos ngayon gaya ng dati? How dare you hit my man and even abuse Mr. Lewis' name? Mukhang may death wish ka." Ang sampal ni Josh ang nagpabalik kay Zane sa realidad. Sabay pakiusap niya, "Mr. Queen, pasensya na, hindi ko na uulitin. I swear hindi ko gagawin." Ang mga pakiusap ni Zane ay tumama kay Maria at sa kanya. Mga nasasakupan. Sa wakas ay napagtanto nila na siya ay nagyayabang sa lahat ng ito at hindi kailanman kilala si Tommy. Sa Epiphany, lahat sila ay nagsimulang manginig. Dahil walang sino man ang kanilang maaasahan. "Sorry, Ginoo." Tumawa ng mahina si Queen. "Huli na para dyan ngayon. Maghanda para sa iyong kapahamakan." Sa sobrang takot, napaluhod si Zane. Sa isang kulog. "Ginoo Hoffman, hindi na ako mangangahas na gumawa ng mga maling pahayag sa pangalan ni Mr. Lewis. Pakiusap ko sa iyo, maawa ka sa akin." Sa sandaling iyon, si Zane ay napuno ng pagsisisi at pag-iyak na parang sanggol. Yung iba naman, mas kinilabutan pa sila kay Zane. Gulat na tinitigan siya ni Maria. Habang siya, hindi man lang alam kung ano ang iisipin. Matapos masulyapan si Zane na nakaluhod at inilipat ang tingin patungo sa iba pang grupo. Tinanong ni Charlie, "Mr. Queen, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Ibinigay ni Charlie kay Josh ang karangalan. Kung tutuusin, isa siya sa mga pangunahing customer ng establishment. Sila lang, isang grupo ng mga kabataang mainit ang dugo. Walang kwenta kung pailay mo sila. Sa palagay ko maaari nating hayaan na lang sila. Ikinaway ni Josh ang kamay niya. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, nagpatira pa si Zane para magpasalamat kay Josh. Basta, nang makahinga ng maluwag ang lahat, nabaling ang atensyon ni Josh kina Hilda, Maria, at Lydia. Ang mga lalaki, maaaring pumunta, ngunit ang mga babae ay kailangang manatili at samahan ako. Sa sandaling iyon, ang mga babae ay natulala. Lalong nabigla si Zane dahil doon. Nobya niya si Maria.
At ngayon lang siya kinilala ng kanyang ama. Maaari niyang baliwalain sina Lydia at Hilda. Ngunit walang paraan na maiwan niya si Maria doon. Itinuro si Maria. Iminungkahi ni Zane na may kasamang sycophantic. Ngumiti, Mr. Reyna, ito ang aking kasintahan. Pwede ko ba siyang isama? Ang natitira ay maaaring manatili sa iyo. Tutal, 1 taon ko na siyang kasama. Kaya sa tingin ko hindi ka magiging interesado sa kanya. Sa totoo lang, hindi pa siya sumiping kay Maria. Lahat ng gusto niya. Ang gagawin ay ang alisin siya sa panganib. Sa kabila ng sulyap sa kanya. Hindi umimik si Maria. Pagkatapos ng lahat, priority niya ang iligtas ang sarili niyang balat. Gaya ng inaasahan. Napuno ng pangungutya ang mga mata ni Josh matapos marinig. Wika ni Zane. Gamit ang kanyang kamay. Sumagot siya. Maaari kang umalis. Ngunit ang dalawa pa ay kailangang manatili. Bilang tugon, Zane. Labis na nagpasalamat si Josh bago naghanda para umalis. Samantala, nagpanik si Lydia at hinawakan ang kay Zane. Braso, Ginoo, Carlson. Huwag mo akong iwan dito. Huwag mo akong iwan. Si Hilda naman. Walang magawang tumingin kay Jared. Siya lang ang maaasahan niya. Kung tutuusin. Walang ibang handang gawin iyon dahil halos hindi nila siya kilala. Lydia, konti lang. Umiinom kasama si Mr. Queen. Magiging maayos ka. Babalik ako saglit para sunduin ka. Tinulak siya ni Zane. Josh, dahilan para mabilis siyang mapuno ng kawalan ng pag-asa. Si Hilda naman. Marahan niyang hinawakan ang manggas ni Jared na may luha sa mga mata. Kahit gusto niya si Jared makatakas, ayaw din niyang manatili. Dahil dito, nahulog siya sa isang dilema. Kabanata 78. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Nakangiting sabi ni Jared sa kanya. Si Troy, na unang lumabas, sa silid, lumingon at sumigaw. Jared, bakit hindi ka umaalis? Nang lumingon din si Maria. At napansin na hindi natinag si Jared. Tinawag niya, Jared. Sa sandaling naramdaman ni Josh na wala si Jared. Balak niyang umalis, naging malungkot ang ekspresyon niya. Ngumisi siya, anong meron? Hindi madala ang sarili mo. Iiwan mo ang girlfriend mo. Saktong pagsasalita niya ay inabot ni Josh ang mukha ni Hilda. Namumutla sa takot, hindi man lang siya naglakas loob na umiwas. Kanyang kamay, nang malapit nang makipag-ugnayan si Josh. Hinawakan ni Jared ang kanyang palso. Hindi ako nagkaroon ng may balak na umalis. Nang matapos ay hinigpitin ni Jared ang hawak. Sa susunod na sandali, isang malakas na kaluskos. Umalangaw-ngaw habang nabali ang palso ni Josh. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay sumigaw ng labis na paghihirap. Kalahati. Nagpadala ng lamig sa gulugad ng lahat. F***, nabali ang kamay ko. Tumigil ka. Kung hindi, papatayin kita ng girlfriend mo. Ungol ni Josh ng may bisyo. Pagpapahayag. Bam! Nang makasipa sa pandiya ni Josh. Pinalipad siya ni Jared palabas ng silid. Sa pamamagitan ng oras na bumagsak siya sa lupa. Naging purple ang mukha niya. Ang sipa ni Jared ay kasing ganda ng pagkakakast sa kanya. Samantala, galit na galit si Charlie sa mga nangyari. Anak, ang lakas ng loob mong talunin ako. Kliyente sa harap ko. Sa nakakatakot na ekspresyon. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nagutos. Isara ang pinto. At huwag hayaan ang sinuman. Umalis ka. Dahil dito, si Zane at ang iba ay dinala pabalik sa opisina nang nakalock ang pinto. Bumalik. Sa loob, lahat sila ay nakatitig ng dagger kay Jared. Kung wala siyang ginawa, nakatakas na sila. Jared, para saan mo ginawa yun? Aalis na sana kami kung hindi dahil sa iyo. Sigaw ni Zane. Dahil sa sobrang pagkabugbog kay Josh. Napagtanto ni Zane at ng iba pa na hindi sila papakawalan ng madali. Bakit? Kailangan bang maging bayani si Jared para lang sa isang babae nung pinakawalan na nila tayo? Hinailan na niya kaming lahat. Pababa sa kanya. Jared, kung may death wish ka, bakit kailangan mo kaming kaladkarin? Eksakto. Kung gusto mong lumaban ng husto,
Dapat kang lumabas at ilabas ito sa mga lansangan. Tapos na kami dahil sa'yo. Lahat sila, pati si Lydia, ay sinisi si Jared. Kahit na siya, dapat na manatili sa likod. Naisip niya na makakaalis siya pagkatapos ng ilang inumin. At worst, gagawin niya lang, magpalipas ng gabi kasama siya. At matatapos na ang lahat. Sa kasamaang palad, sa pambubugbog ng masama kay Josh, si Jared ay nagkaroon. Lalo pang naging komplikado ang usapin. Si Hilda lang ang tumingin kay Jared na may pag-aalala. Maluha-luha siyang humingi ng tawad. Jared, ako, sorry talaga. Alam niyang kung hindi dahil sa kanya, hindi ito gagawin ni Jared. Sa makatuwid, siya ay nag-aalala na si Jared ay maaaring bumalik sa bilangguan. Or worse, baka mawalan pa siya ng buhay. Magiging maayos din. Huwag kang mag-alala, casual na ngumiti si Jared. Nang makita ng lahat na parang wala si Jared. Nag-abala, sila ay lalong nagalit, na humantong sa kanila na hamakin siya ng mas matindi. Samantala, nagdilim ang ekspresyon ni Charlie. Bob, pilayin mo ang batang iyan. Pagkatapos tumango bilang pagkilala, sumugod si Bob. Jared at ibinato ang kanyang napakalaking kamao patungo sa ulo ni Jared. Kung ang kamao ay dumaong, ang ulo ni Jared ay sisubog sa putik. Inaasahan kung ano ang mangyayari. Napaatras ang lahat sa takot. Nag-aalala na baka tumalsik sila ng dugo. Sa isang matatag na tingin, Hilda, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong upang protektahan si Jared. Kabanata 79. Dahil nagkaproblema si Jared dahil sa kanya, nagpasya siyang ILA ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring umupo ng walang ginagawa. Sa pamamagitan ng at panoorin Jared pinatay sa harap ng kanyang. Habang umiihip ang malakas na hangin sa kanyang mukha. Si Hilda, napapikit siya sa takot. Mahigpit ang pagkakahawak niya kay Jared para mapanatili niya ito sa likod niya. Maria, hindi napigil ang sumigaw. Hilda, bagamat ngayon pa lang niya nakilala si Hilda. Nagustuhan ni Maria si Hilda para sa kanya. Dakilang personalidad. Kaya naman, hindi niya napigil ang tumawag. Dahil pakiramdam niya ay isang kahihiyan para kay Hilda na mamatay sa ngalan ni Jared. Kasabay nito, ang pagmamasid sa mabilis na papalapit na kamao ni Bob ay naramdaman ni Hilda na kumakatok sa kanya ang kamatayan. Pinto, matapos umihip ang malakas na bagzo ng hangin. Wala nang nangyari. Nang sa wakas ay binuksan na niya ito. Mga mata, napansin niyang huminto ang kamao ni Bob ilang pulgada ang layo sa kanya. Hinarang ito ni Jared at napatigil. Ang pag-atake, sa sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Si Bob sa partikular ay ganap na natulala. Siya, ramdam niya ang walang hanggan na enerhiyang inilalabas ni Jared. Gaano man kalakas ang kanyang ginamit, ang kanyang pagsisikap, ay walang saysay. Kung hindi kayo mga subordinate ni Tommy, patay na kayong lahat, na may mahinang pagtulak. Napaatras ang katawan ni Bob bago bumagsak sa lupa. Nang makita niya kung ano nangyari kay Bob, nagalit si Charlie. F***, isa kang basura. Paano ka matatalo ng isang bata? Sinipa si Charlie kay Bob. Mabilis na tumayo si Bob. Ipinilig ni Bob ang kanyang ulo sa kahihiyan. Bagamat nahulog siya ay hindi nasaktan sa lahat. Si Jared ay nagpakita sa kanya ng awa dahil si Bob ay technically kanyang subordinate. Hayaan na natin. Humayo ka, at matatapos na ang bagay na ito. Or else, magsisisi ka talaga. Babala ni Jared kay Charlie. Panghihinayang. Ngumisi si Charlie. Ang pagsisisi ay hindi isang salita na namamalagi sa aking diksyonaryo. Nang magsalita siya, ang pinto papunta sa, bumukas ang silid. Pumasok ang 10 lalaki na may hawak na patalim at pinasok si Jared at ang kanyang grupo. Mabilis na pinalibutan. Nung napapaligiran sila kanina, walang kamay ang mga lalaking gumawa nito. Sa kabila ng pagiging pag-alit nila, napanatili pa rin ni Zane at ng iba pa ang kanilang kalmado. Pero tama, pagkatapos, na napapaligiran ng mga lalaki na nag-aantok ng mga sandata, si Zane at ang iba pa
Natutunaw sa malamig na kislap ng bakal. Ang ilan sa kanila ay nawala ng malay sa takot habang ang iba naman ay umihi ng kanilang pantalon. Maging si Zane ay walang kitaliwasan habang nanginginig sa basang pantalon. Anak, hinahamon mo ba akong baligtarin ka? Sa putik, sumirit si Charlie. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ba sinabi ni Tommy sa iyo na patakbuhin ang iyong negosyo sa legal na paraan at huwag maglibot? Gumagamit ng karahasan. Hindi ba dapat mong suriin sa kanya bago hayaang mawala ang bagay na ito? Jared, mahinahong tanong. Nabigla si Charlie sa sinabi ni Jared. Matapos siyang sulyapan, nag-alinlangan siya, bago bilinan ang isang nasasakupan. Bantayan silang mabuti at huwag hayaang makatakas ang sinuman. Lalabas ako para magbigay. Mr. Lewis isang tawag. With that, umalis si Charlie sa opisina dala ang telepono. Nang makita si Charlie na papunta kay Tommy, si Zane, at ang iba ay hindi na mas kilabot. Pagkatapos ng lahat, si Tommy ay hindi sikat sa Horrington para sa kanya. Kalupitan at pagkahilig sa pagpatay ng hindi pinapalo ang talukap ng mata. Kung nasangkot si Tommy, sigurado sila, na lahat sila ay papatayin. Sa katunayan, maaari pa nga silang pahirapan bago mawala ng buhay. Nang makita niyang umalis si Charlie para tawagan si Tommy, pinandilatan ni Zane si Jared at pinayuhan ito. Jared, tanga, bakit kailangan mong hilahin si Mr. Lewis? Ito, tapos na tayong lahat. Kabanata 100. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Binaril ni Jared si Zane ng malamig na tingin, na nagpalamig sa gulugod ni Zane. Kasama niyan, napaatras si Zane at napahawak sa dila. Ayoko pang mamatay. Ayokong mamatay. Daddy, Daddy, Maria, humagulgol na parang galit na galit. Biglang napaiyak ang lahat at napuno ang kwarto, na may nakakapangilabot na iyak. Samantala, tinawagan ni Charlie si Tommy upang tingnan kung paano haharapin ang grupo ng mga brats, sa normal na mga pangyayari. Itapon na sana niya ang buong grupo, since isang grupo lang sila, ng mga ordinaryong tao. Ang pagkawala nila ay hindi magiging sanhi ng malaking kaguluhan. Pero ngayon, iba na ang panahon. Pinagbawalan sila ni Tommy na pumatay ng walang pinipili. Kaya, walang pagpipilian si Charlie kundi ang maghanap. Patnubay ni Tommy. Sa pagkakataong iyon, tulog na si Tommy. Nang matanggap niya ang tawag ni Charlie, siya, sagot ng hikab. Charlie, gabi na, may nangyari ba sa bar? Ginoo, Lewis, ilang bata ang nagdudulot ng gulo dito. Nagawa pa nila, para bugbugin si Bob at mayabang. Maaari ko bang panasan silang lahat? Maingat na tanong ni Charlie. Mga bata, nagsalubong ang kilay ni Tommy. Sino sila? Galing ba sila sa Crimson Dragon Gang? Kung isasaalang-alang ang reputasyon ni Tommy, walang sino man kundi ang Crimson Dragon Gang ang nangahas na manggulo sa kanya. Perf, dahil kamakailan lang ay binugbog ni Jared si Steven. Posibleng naghiganti sila. Hindi, grupo lang ng mainit na dugong kabataan na nagtatrabaho sa isang kumpanyang pag-aari ng pamilya Sullivan. Isa, sa kanila ay tinatawag na Jared. Siya ang nanakit kay Bob. Ulat ni Charlie. Sa pagbanggit kay Jared, tumalsik si Tommy mula sa kanyang kama. Charlie, sandali lang. Huwag mo silang hawakan. At maghintay ka lang hanggang sa dumating ako. Ang sandali niya. Tapos, pinatay ni Tommy ang tawag at nagmamadaling lumabas. Nang marinig ni Charlie ang nag-aalalang boses ni Tommy, siya, lubos na naguguluhan. Gayunpaman, wala siyang choice kundi sumunod. Sa oras na bumalik siya sa kanyang opisina, ito, amoy ng ihi. F***, pinitik ang kanyang ilong. Nagutos si Charlie, buksan mo ang mga bintana. Ano ang F*** ang mali sa kanila? Sa sandaling binuksan ang bintana, sariwang hangin ang umihip sa silid at nabasa ang mabahong amoy. Dahil inutusan siya ni Tommy na maghintay. Walang pagpipilian si Charlie kundi ang umatras ang mga armadong lalaki. Sa takot na makita sila ni Tommy, ipinaalam ko na kay Mr. Lewis ang tungkol dito, at mabilis siyang pupunta rito. Kung mayroon kang anumang huling mga salita,
Oras na para sabihin ang mga ito ngayon. Tinitigan sila ni Charlie ng may yelong ngiti. Sandali na narinig nilang paparating na si Tommy. Muling nabuhay ang takot ni Zane at ng iba pa. Nang sa wakas ay tumahimik na ang silid. Muli itong napuno ng masakit na pag-iyak. Lahat, sa Horrington, kabilang ang isang 3 taong gulang, ay alam na siya ay walang iba kundi isang walang awa na mamamatay tao. Ginoo Hoffman, si Jared ang may gawa nito. Dahil wala itong kinalaman sa amin. Please let us go. Zane, muling pakiusap sa kanyang mga tuhod. Kasabay nito, ang lahat ay lumuhad at nagsimulang magmakaawa. Paulit-ulit, si Jared naman. Hinawakan niya si Maria sa isang kamay at si Hilda naman sa kabilang kamay. Pinipigilan silang lumuhod. Kahit na, bagamat ikinagalit siya ni Maria. Nag-aalala pa rin siya para sa kanya dahil sa kanyang ama. Na mayroon si Jared. Isang magandang impresyon ng. Samantala, naramdaman ni Charlie ang pagnanais na paalalahanan si Jared nang makita niya kung gaano siya kalaban. Ay, gayunpaman, ang pag-iisip ng mga tagubili ni Tommy ay pinilit niyang lunukan ang kanyang mga salita. Maghahirap ka. Ang mga kahihinatnan kapag dumating si G. Louis mamaya, tingnan natin kung kaya mo pa bang panatilihin ang masungit mong ugali. Pataas.